Humupa na po ang tensyon sa pagitan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumiklab nitong Sabado. Pero nananatili nakaalerto ang kampo ng pamahalaan laban sa itinuturing na lawless armed group. May ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tima. Rafi? Tahimik sa ngayon ang sitwasyon, partner, sa boundary ng Maguindanao at North Cotabato kung saan nangyari ang bakbakan sa ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF noong Sabado. Sa naturang sagupan nga 5 sundalo ang patay kabilang ang isang batang opisyal habang humigit kumulang 18 miyembro umano ng BIFF ang nasawi. 2 sundalo rin ang sugatan sa engkwentro na pinarangalan kanina ng Wounded Personnel Medal ng 6th Infantry Division. Tama ng shrapnel sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamon ni PFC Roland Cardona at PFC Crisanto Laguna matapos masabugan ng improvised explosive device noong Sabado sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao. Papasok kumano sila sa pinagkukutaan ng mga BIFF para magsagawa ng law enforcement operation nang mangyari ang pagsabog. Sabog yung namin, pero gumanti pa rin kami. So kahit wounded ka na, nakaputok ka pa? Nakaputok pa kasi makakabaril pa naman, hindi naman masyado grabe yung tama ko kasi. Pero yung alam masyadong apeso, advantage kasi sila. Kampuan kasi yung natumbok namin. Maswerte sila dahil ang 3 nilang kasamahang nasabugan, dead on the spot. Kabilang ang kanilang opisyal na si First Lieutenant Gerardo Flores. Nakaburo lang 10 ng mga sundalo sa chapel ng 6th Infantry Division sa Camp Siongco, Maguindanao. Ayon sa commanding officer ng 68 Infantry Battalion, isinagawa nilang operasyon bilang tugon sa sunod-sunod na criminal activities umano ng BIFF nitong nakaraang 3 linggo. They're again planning to take over yung road going to Cotabato and Gensan. So sa military natin ay we really have to take action before they will do it again. Kaya inatake na yung kampo ng mga lawless group na to. Ayon sa tagapagsalita ng 6th Infantry Division, suspetsya nila na isguluhin ng BIFF ang isinasagawang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa Malaysia, kaya sila nanggugulo. May impormasyon din kasi umanong magsasagawa ng mga pag-atake ang BIFF sa mga kampo ng militar at ilang sibilyan na target ngayong papasok na Ramadan tulad ng kanilang ginawa noong nakaraang taon. We do not want to be reactive, so you're right, preemptive and proactive dahil after we neutralize their activities last August of last year in Camp Omar, nag-establish sila ng stronghold. Kahapon, inuwi na rin ang kanilang mga kaanak. Ang isa sa 2 pang sundalong nasawi sa sagupaan. Namatay sa sniper fire noong ding Sabado sina Private First Class Megan Bello at Private First Class Jonathan Morales sa barangay Paidu Pulanggi sa Pikit, North Cotabato, na bahagi rin ng law enforcement operation ng militar at PNP. Bagamat walang narecover na katawan, posible naman umanong umabot ng humigit kumulang 18 BIFF ang namatay sa sagupaan. The statement ng mga nasa frontline namin, yung mga platoon leader namin na nakikita talaga sila yung nandun sa harap, nakikita nila kung paano tinamaan at paano nung tinamaan ng howitzer yung position nila, kung paano sumabog. Ayon sa 6th ID, ngayon at gumugulong na ang usapang pangkapayapaan, hindi nila hayaang madiskaril ito ng mga grupong ayaw ng kapayapaan sa Central Mindanao. Bagamat itinigil nila pansamantala ang kanilang operasyon, patuloy umano silang nakaalerto laban sa itinuturing nilang lawless armed groups na kinabibilangan nga ng BIFF. We have sent a message na if this insanity of our population is at stake, the armed forces together with the Philippine National Police, provided approved by the Joint Panel, will conduct such operation, law enforcement operation. May 6 na sibilyan din umano, partner, nasugatan sa nangyaring sagupaan, bagay na inimbestigahan na umano ng militar. Bagamat na hindi patiyak kung sino ang nakatama sa mga naturang sibilyan, nakikipag-ugnayan na umano ang 6th Infantry Division para sila ibigyan ng tulong pinansyal. Samantala kahapon, partner, ay nakipagpulong na rin ang ARMM Government, Social Welfare Department at iba pang NGO sa militar para pag-usapan ang kalagayan ng mga sibilyang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil nga sa nangyaring bakbakan. Umaasa, partner, ang mga lokal na pamahalaan na hindi na lumala pa ang sitwasyon para makabalik na ang mga internally displaced people o IDPs sa kanilang mga lugar. Partner? Rafi, nabanggit mo yung mga na-displace sa kanilang lugar. Sa ngayon ba, saan pa rin sila nananatili? 2 evacuation centers sa partner yung kanilang tinitirhan ngayon, isa sa Maguindanao at isa sa may North Cotabato, at humigit kumulang ng mga 5,000 umano na individuals itong apektado nga nitong nangyaring bakbakan. At umaasa nga itong mga local government officials na ngayon at medyo humupa na yung tensyon dito ay baka po pwede nang bumalik sa kanilang mga lugar itong mga IDPs dahil nga medyo mahirap na rin silang bigyan ng mga pagkain at shelter
dahil strained na rin yung kanilang mga resources dahil na rin sa mga pagbaha dito sa lugar na ito nito mga nakaraang buwan, partner. Maraming salamat sa Rafi. Si Rafi Tima po ang aking partner, nagulat live mula sa North Cotabato.